Narealize ko na yung spiritual battle ay nangyayari din sa maliliit na detalye ng buhay natin. Kadalasan nga yung iba dito ay hindi mo mapapansin na meron palang spiritual warfare na nangyayari o digmaang spiritual kasi parang normal lang naman siya sa araw-araw. Totoo na ang spiritual warfare ay kinabibilangan ng mga demonic possession or exorcism, pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay ganito ang nangyayari. Kung hindi pati doon sa parang maliliit na normal na detalye ng buhay natin, ay naroon ng katotohanan ng spiritual na digmaan. Halimbawa, bakit ka nahihirapan mag-confess ng iyong kasalanan sa Diyos at sa tao? That is spiritual battle. Bakit nahihirapan kang sumunod sa Diyos? Ito ay spiritual battle din. Bakit ka natatakot magbahagi ng mabuting balita? Ito ay spiritual battle. Bakit nahihirapan ka magpatawad kahit na alam mo na sinabi ng Diyos sa iyo na magpatawad ka? Kasi ito ay spiritual na digmaan. Bakit pag nananalangin ka, ang daming distraction? Ang dami mong naiisip hanggang sa maya-maya naligaw na ang iyong panalangin. Bakit? Kasi mayroong spiritual battle. Ang kalaban natin ay hindi laman at dugo. Sabi sa Ephesians 6:12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong spiritual ng kasamaan sa impapawid. Ang sabi dito ay hindi tao ang ating kalaban, kung hindi ang dyablo na hindi natin nakikita. Tuloy-tuloy siyang kumikilos upang ilayo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng mga kasinungalingan na ibabato niya sa ating isip. At may hirap na sitwasyon na magiging dahilan para itigil mo ang paniniwala mo sa Diyos. Kaibigan, ito yung katotohanan na merong labanang spiritual na hindi natin nakikita araw-araw, minuminuto at sa bawat sandali ng ating buhay. Pero huwag ka pang hinaan ng loob dahil hindi ka pababayaan ng Diyos na mag-isa sa laban na ito kung hindi binigyan ka niya ng kalakasan na galing sa Kanya at sa banal na Espiritu. Sabi sa unang 1:4:4, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Purihin ang Diyos dahil hindi ka nag-iisa sa iyong spiritual battle. Dahil nasa iyo ang banal na Espiritu. Kung ikaw ay nanampalataya na sa Panginoong Hesus. So ngayon, ay ipagpapatuloy natin yung ating usapan patungkol sa spiritual warfare. Last week ay pinag-usapan natin na merong binigay sa ating 7 sandata ang Diyos para magtagumpay sa ating spiritual na digmaan. Ano-ano mga iyon? Una, yung belt of truth. Pangalawa, the breastplate of righteousness. Number 3, the shoes of the gospel of peace. Number 4, the shield of faith. Number 5, helmet of salvation. Number 6, the sword of the Spirit. And number 7, prayer. Bagamat ang prayer ay hindi kabahagi ng armor, ay mahalagang sandata ito na kailangan natin upang maging epektibo ang mga pieces ng armor na gagamitin natin. Last week, sa part 1 ay pinag-usapan natin yung 3 pieces ng armor of God. Una, yung the belt of truth. Gamitin mo yung katotohanan mula sa salita ng Diyos laban sa dyablo na ama ng kasinungalingan. Lalasunin niya ang iyong isip, kaya gamitin mo ang katotohanan na tinanggap mo patungkol sa kung sino ang Diyos, kung anong relasyon mo sa Kanya, kung anong tingin niya sa iyo upang mapaglabanan mo ang kasinungalingan ng dyablo. Pangalawa, the breastplate of righteousness. Ipaalala mo sa iyong sarili na ikaw ay ginawang matuwid na sa harapan ng Diyos dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus at hindi ito manggagaling sa iyong mabuting gawa. At dahil dito ay buong pagpapasalamat sa Diyos na isa sa buhay mo ngayon ang pagiging matuwid. At pangatlo ay the shoes of the gospel of peace. Ihanda mo lagi ang iyong sarili bilang panlaban sa digmaan ng kadiliman at kaliwanagan sa pamamagitan ng paghahayag mo ng mabuting balita ng kapayapaan. Ikaw ay sundalo ng Diyos na kasama niya naghahanap sa mga naliligaw upang iligtas din sila. At ngayon naman ay pag-usapan natin ang natitira pang 4. Kung bago ka sa channel na ito o hindi mo pa napanood yung part 1, ay panoorin mo muna ito para mas ma-appreciate mo yung 4 pa na kasunod. Kapag ginamit mo ang 7 sandata na pag-uusapan natin ay ang iyong spiritual na buhay ay magtatagumpay at magbubunga. Mahihirapan ng dyablo na dayain ka, pahirapan at wasakin ang buhay mo.
Magandang araw muli mga ka-Wotji. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Sunday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat din pala sa mga bagong members ng ating online discipleship group. Sa mga gustong mag-lead naman ng online discipleship group, message nyo lang kami, type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration. Meron nga pala tayong live worship service sa App Live na ginaganap every Sunday 10 a.m. Pwede namin kayong ipanalangin dito pagkatapos ng service. Sa mga gustong sumamba na kasama namin ay mag-type lang kayo ng worship at padadala namin kayo ng link. Kung hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka sigurado kung matapos ka mawala sa mundong ito ay makakasama mo ang Diyos sa langit, naku, mag-type ka ng save sa comment section at babahaginan ka namin ng mabuting balita. Okay, balik tayo sa topic. Ang pang-apat na sandata na binigay sa atin ng Diyos laban kay Satanas at sa kanyang mga kampon ay Shield of Faith. Sabi sa Efesos 6:16, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat na nagliliyab na palason ng dyablo. Ang sabi dito ay ang gagawin nating panangga o shield sa nagliliyab na palason ng dyablo ay ang ating pananampalataya. Bakit ba ang pananampalataya ay mabisang panangga sa palason ng dyablo? Kasi hindi natin mapapaluguran ang Diyos kung wala tayong pananampalataya. Sabi sa Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Now, hindi sinabi dyan na without faith, it is hard to please God. Hindi sinabi dyan na without faith, it is very challenging to please God. Hindi din. So, ano sabi? Without faith, it is impossible to please God. Kung wala kang pananampalataya, ay imposible na malugod mo ang Diyos. Ang ibig sabihin, walang pag-asa na matuwa siya sa iyo. Hindi ka makakalaban sa dyablo na patuloy na naglalagay ng takot, pangamba at pagdududa sa Diyos kung wala kang pananampalataya na mabuti ang Diyos at siya ay rewarder. Sabi sa verse, He rewards those who earnestly seek Him. Ang ibig sabihin ay hindi mo mararanasan yung faithfulness niya na kumilos sa buhay mo kung palagi mong paiiralin ang pagsuway dahil natakot ka at nagduda ka sa pinangako niya sa iyo. Tuwan-tuwa ang dyablo sa tuwing nakikita niya na yung nilagay niyang kasinungalingan, takot at pagdududa ay nangingibabaw sa iyo kaysa manampalataya ka sa Diyos at sumunod. Noong araw ay nagsisimula pa lang kami sa aming negosyo at bago ko pa lang din nakikilala ang Panginoong Yesus. Sabi niya sa akin sa Matthew 6:33 na kung uunahin ko siya ay ibibigay niya ang lahat ng aming pangangailangan. At hindi ko kailangan mag-alala. At doon nagsimula yung journey ko na ibasa yung aking magiging desisyon sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Araw-araw ay nakikipag-usap ako sa Kanya upang mas makilala ko siya at malaman kung paano ko siya masusunod sa aking buhay. Tapos sumali ako sa Biblical Foundation tuwing Wednesday. Kaya lang, may mga pagkakataon na may mga order kami na kailangan namin gawin pag Wednesday ng gabi upang ma-deliver namin ito ng Thursday. At dahil nag-uumpisa pa lang kami, ang dyablo ay nagpapadala ng kanyang palaso sa akin. Ano yon? Pangamba na kung hindi namin ito madi-deliver kinabukasan ay magka-cancel ang customer. At kahit yung aming staff ay nagsabi na huwag kami umattend ng Biblical Foundation dahil nga siya ay sinasama ko din sa Bible study. Pero naalala ko yung sabi ng Diyos na without faith, it is impossible to please God. Kaya sabi ko, hindi pwedeng mas importante yung Bible study kaysa dito sa ginagawa natin. At kapag inuna natin siya, ay ipapakita niya sa atin kung gaano siya ka-faithful and true enough. Sa halip na mabawasan kami ng customers, ay pinagpala pa kami ng Diyos. Pinarami niya pa ng mas marami yung aming customers na hindi mangyayari kung hinayaan ko ang palason ng dyablo na tumama sa akin o manaig ang kanyang pandaraya sa akin, na magduda sa katapatan ng Diyos, na tuparin kung ano yung sinulat niya sa kanyang salita.
May mga pagkakataon na kailangan namin magtrabaho ng linggo dahil may di-deliver kami ng Monday. Pero sabi ng Diyos, 6 days you work, 1 day you rest. At dahil dito, sabi ko sa aking staff, walang magtatrabaho ng Sunday. Magpahinga tayo at mag-worship. Bagamat naroon pa rin yung palason ng dyablo na pangamba na baka malugi kami o baka hindi na ako makapagpasweldo ng tao o kulangin ang mga pangangailangan, ay tinuruan ako ng Diyos na magtiwala sa Kanya na gawin kong panangga sa palaso ang pananampalataya. Sabi ko, Lord, kung ikaw ay mabuti, kung ikaw ay tapat, hindi ko pala kailangan matakot na sumunod sa iyo. So, hahakbang po ako ng may pananampalataya. At kahit nga hindi kami nagtatrabaho ng linggo, ay doon ko nakita na tapat ang Diyos sa lahat ng sinulat niya sa kanyang salita. Wala siyang isusulat sa Bible na hindi niya tutuparin. Kung nananampalataya tayo sa Kanya na siya ay mabuti, siya ay banal, then manampalataya tayo na hindi siya magsisinungaling at hindi siya magsasabi na joke lang ang sinulat ko dyan, biro lang, bakit kasi ang bilis mo maniwala, uto-uto ka naman. Hindi, kaibigan, hindi niya yun gagawin kahit kailan. Sa kabaligtaran, pag binigay mo yung pagtitiwala mo sa Kanya, ay mapiplease mo siya. At pag na-please mo siya, ipapakita niya sa iyo na siya ay rewarder o nagbibigay ng gantimpala. At ito nakita ko na ginawa niya sa buhay namin sa tuwing nananampalataya kami sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod. Kaibigan, ganito ang ibig sabihin ng paggamit na panangga, ang iyong pananampalataya o shield of faith. Ang buhay natin ay nagsisimula at nagtatapos sa pananampalataya. Hindi ito hihinto. Ang iyong paglakad kasama ang Diyos ay nagsimula nung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Yesus. Ang pananampalataya din na yan ang gagamitin mo para ka lumago sa iyong relasyon sa Diyos. Ang pananampalataya din na yan ang magpapanatili sa iyo na nakatayo hanggang sa dulo ng iyong buhay dito sa lupa at hanggang sa magkita kayo ng Panginoong Yesus sa langit. Ang paggamit na panangga sa pananampalataya ay ang pagtitiwala mo sa Kanya sa lahat ng sirkumstansya ng buhay, mabuti man o masama. Ang ibig sabihin, magtitiwala ka sa kapangyarihan ng Diyos, magtitiwala ka sa Kanyang kalooban, sa Kanyang pagnanasa, sa Kanyang plano sa buong sangkatauhan at plano niya sa iyong buhay. At tandaan mo lagi na kapag umatake ang dyablo at nagpadala ng mga palaso, ay ang gusto niyang gawin ay pahinain ng iyong pagtitiwala sa salita ng Diyos. Gusto niyang pagdudahan mo ang pagmamahal ng Diyos at hindi paniwalaan ang magandang plano niya sa iyong buhay. Gusto din niyang alugin ng iyong tapang at gusto niyang ipatigil ang pagdepende mo sa Diyos. Sa madaling salita, gusto niyang mabuhay ka sa sarili mo na wala ang Diyos upang matupad na malaya ng dyablo ang plano niya sa iyo na ibagsak ka, sirain at patayin. Kaibigan, gamitin mo na panangga ang iyong pananampalataya. Hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan mo, pero wag na wag mong pagdududahan ang pangako ng Diyos sa iyo. Wag na wag mong susundin kung anong nararamdaman mo at kung anong nasa isip mo, lalo na kung hindi ito naka-align sa sinabi ng Diyos sa Kanyang salita. Sasanggain mo ang kasinungalingan ng pananampalataya mo na mahal ka ng Diyos at mabuti ang plano niya para sa iyo. Kapag ginagamit mo ang pananampalataya bilang panangga sa palaso ng dyablo, ay lumalakas ka at mahihirapan ng dyablo na sirain ang buhay mo. Si Abraham na matanda na at ang asawa naman ay baog at matanda na rin, ay sa halip na manghina at magduda sa pangako ng Diyos na siya ay magkakaanak, ay lalo pa itong lumakas. Now, bakit siya lumakas? Basahin natin sa Roma 4:18-21. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, sa halip lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Ayon sa talata ay bakit daw lumakas si Abraham? Lumakas siya dahil sa kanyang pananampalataya. Kaibigan, palagi kang magiging talunan ng dyablo kung hindi mo gagamitin ang iyong pananampalataya laban sa kanya. Si Shadrach, Meshach at Abednego, nung sila ay susunugin sa isang pugon dahil ayaw nilang sumamba sa rebultong pinagawa ni Nebuchadnezzar, ay sa halip na matakot ay lalo pang lumakas. Noong sila ay paparusahan ng kamatayan sa pugon ng apoy, sabi nila kay Nebuchadnezzar sa Daniel 3:17-18,
Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginto na pinagawa ninyo. Sabi nila Shadrach, Meshach at Abednego ay kahit hindi sila iligtas ng Diyos mula sa apoy, ay hindi pa rin sila sasamba sa ribulto. Kaibigan, sa ganitong pananampalataya, nalulugod ang Diyos. Ang pananampalataya na mabuti ang Diyos, kaya ang desisyon niya ay iligtas o hindi ang isang tao, ay nakakalugod sa Diyos. Bakit? Kasi nananampalataya siya na mabuti ang Diyos, na wala siyang gagawin na sasalungat sa kanyang karakter. Kaya tignan mo kung anong ginawa ng Diyos natin na rewarder sa mga nanampalataya sa Kanya. Matapos silang ihagi sa pugon ng apoy, sabi sa susunod na verse, nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebuchadnezzar at tinanong sa kanyang mga tagapayo, hindi ba 3 lamang ang inihagi sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit 4 ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? At ang tingin ko sa ika-4 ay parang anak ng mga Diyos. Lumapit si Haring Nebuchadnezzar sa may bunganga ng pugon. Sinabi niya, lumabas kayo riyan at hali kayo rito. Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Lumabas nga silang 3 mula sa pugon at lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Tinignan silang mabuti ng mga ito, ngunit wala man lang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng 3. Hindi nasunog, ni bahagyaman ang kanilang buhok at ang kanilang kasuotan. Hindi rin sila nag-amoy usok. Dahil dito sinabi ng hari, purihin ng Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Isinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas sa mga lingkod niyang ito na ganap na sumasampalataya sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagi sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya pinag-uutos ko sino man mula sa alinmang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Walang ibang Diyos na makakapagligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. At sina Shadrach, Meshach at Abednego ay itinaas niya sa tungkulin sa lalawigan ng Babylonia. Grabe, anong blessing kila Shadrach, Meshach at Abednego dahil na-please ang Diyos sa kanilang pananampalataya. Hindi nagtagumpay ang palaso ng dyablo sa kanila. Pangalawa, iniligtas sila sa kamatayan. Pangatlo, naging matibay na patotoo sila ng Diyos. At pang-4, ay tinaas Nebuchadnezzar ang kanilang posisyon. Grabe, pati si Nebuchadnezzar ay naging believer dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaibigan, meron bang mga taong naniwala sa Panginoong Hesus dahil nakita nila ang iyong pananampalataya? May pagkakataon ba na nakompromiso mo ang pagsunod sa Diyos dahil natakot ka? Ang pananampalataya mo ba ay gaya ng pananampalataya nila Shadrach, Meshach at Abednego na kay ibigay o hindi ng Diyos ang iyong hinihingi ay magtitiwala ka pa rin sa Kanya? O kapag meron siyang hindi binigay sa iyo, sasabihin mo, hindi siya totoo at hindi ka na magtitiwala sa Kanya. Kaibigan, sila Shadrach ay nanampalataya na mahal sila ng Diyos at mabuti siya. Kaya't hindi nila hinuhusgahan ang Diyos base sa kanilang sitwasyon. Kung hindi, hinuhusgahan nila ang sitwasyon base sa karakter ng Diyos. Kung mabuti ang Diyos, then kahit hindi kami iligtas ay okay lang dahil alam naming meron siyang reason kung bakit hindi niya ibibigay sa akin ang isang bagay. Kaibigan, alalahanin mo na maaring ang mga pinagdadaanan mo at ang mga negatibong iniisip mo ay palaso ng dyablo. Kaya't kailangan mong patuloy na gamitin bilang panangga ang iyong pananampalataya. Magtiwala ka na mahal ka ng Diyos at alam niya kung ano makakabuti sa iyo. Sabi ni Oswald Chambers, faith for my deliverance is not faith in God. Faith means whether I am visibly delivered or not, I will stick to my belief that God is love. There are some things only learned in a fiery furnace. Now, paano natin gagamitin yung ating pananampalataya bilang panangga?
Una, put your belief in God's promises. Kapag dumating sa iyo ang palaso ng dyablo, gaya ng kasinungalingan, ay manampalataya ka sa pangako ng Diyos sa iyo. Kapag sinabi ng dyablo, hindi nagmamalasakit ang Diyos sa iyo, kaya gawin mo na lang ang sarili mong pamamaraan. Ay sabihin mo sa sarili, sabi mo Lord sa Psalm 50:10 na tumawag ako sa iyo at ikaw ay sasagot. Kapag sinabi ng dyablo na nag-iisa ka at walang nagmamalasakit sa iyo, sabihin mo sa sarili, sabi ng Diyos sa Deuteronomy 31:6, hindi niya ako pababayaan. Kapag sinabi ng dyablo sa'yo na hindi ka na magbabago, wala ka ng pag-asa, ipaalala mo sa sarili yung Proverbs 3:5-6, itutuwid ng Diyos ang aking landas. Kapag sinabi ng dyablo sa'yo na ikaw ang bahala sa buhay mo, walang tutulong sa iyo, ipaalala mo sa sarili yung Philippians 4:19, na sinabi ng Diyos na ibibigay niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Pag sinabi ng dyablo sa'yo na mahina ka, paalala mo sa iyong sarili yung Isaiah 40:29, na nagbibigay ng kalakasan ang Diyos sa mga napapagod. Kapag sinabi ng dyablo na wala kang alam at wala kang magagawa, paalala mo yung pangako ng Diyos sa James 1:15, na kapag humingi ka sa Kanya ng karunungan, ay bibigyan ka niya. Kapag sinabi ng dyablo na hindi ka magkakaroon ng kapayapaan, magpakamatay ka na lang, ipaalala mo sa sarili yung pangako ng Diyos sa Philippians 4:7, na bibigyan niya ako ng kapayapaan. Kaibigan, kulang ang oras natin para isa-isahin ko sa iyo ang lahat ng pangako ng Diyos. Pero ang point ay magtiwala ka dito at ito ang mabisa mong panlaban sa palaso ng dyablo. Sabi ni Stephen A. Kramer, the more trust we place in the Lord and His promises, the greater will be our victory over the attacks of Satan. While the less we know and trust His promises, the more vulnerable we will be. Pangalawa, believe that we are stronger together. Manampalataya ka na mas malakas tayo pag magkakasama tayo at nagkakaisa. Sabi sa mga Gawa 5:42, at araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, walang tigil silang nagturo at nangaral na magandang balita tungkol kay Jesus ang Kristo. Sabi rito, araw-araw sa templo, ito yung worship service nila na malaking gathering. At sa mga bahay-bahay, ito yung kanilang discipleship group. Sabi dito na walang tigil silang nagturo at nangaral na magandang balita tungkol kay Yesu Kristo. Kaibigan, ang shield of faith ay hindi lang pang personal na protection, kung hindi ito ay pagpapalakasan din ng bawat isang kapatiran na nagtitipon-tipon. Yung mga Roman soldiers ay meron silang strategy na pinagdidikit-dikit nila ang kanilang mga shield para mas lumakas ang kanilang depensa at lumakas ang kanilang puwersa. Tayo din ay lalakas kung magpapalakasan tayo sa ating discipleship group. Pakinggan natin ang isang testimony patungkol sa discipleship group na naging daan ng kanyang kalakasan. Magandang umaga. Ako po si Janelle, isang D-Group leader sa Word on the Go. Ako po ay may testimony kung paano po kumilos ang Panginoong Diyos sa akin as a D-Group leader and also a disciple of God. Bago po ako maging leader or maging facilitator ng Word on the Go Bible Study Group, ay katulad din po ninyo ako na nakakapanood lang ng isang video sa Word on the Go sa YouTube. At nag-comment ako ng, yes, I want to join a Bible study group. Pero sa puso ko po noon, napukaw na po ako sa sinabi po ni Brother Mike na leading a Bible study group. Kahit na alam ko po sa sarili ko na parang imposible po na maging leader ako. Dahil buong buhay ko po dati, lagi po ako nasasabihan na masungit dahil hindi po ako naimik. At hindi po ako masyado nakikihalubilo sa iba at hindi po ako nagsishare palagi ng aking mga perspektibo. Wala po akong confidence sa aking sarili. And by the grace of God, ako po ay naka-join sa Bible study group. At doon po ako ay nahasa na mag-share at nagkaroon po ako ng confidence unti-unti. And by the grace of God po, ako po ay naka-join sa isang training and also now leading a Bible study group. Sa una po ay very on fire ako at excited ako sa pag-lead at pag-facilitate dahil I feel empowered po na napili ako ng Diyos na mag-facilitate ng aking mga membro at nawala ang hiya. Sa tuwing ako yung mag-facilitate, nagkakaroon po ako ng kakaibang confidence at nagkakaroon po ako ng lakas na nagmumula sa Diyos. Pero di kalaunan po, unti-unting nalalagas ang miyembro ng aking grupo.
hanggang sa ako po ay magkasakit na. Ako po ay nagkasakit sa spine at kapag apektado po ang spine, ay apektado rin po ang iba't ibang parte ng katawan. Yung akin naman po, ang nangyari ay naging apektado po yung aking kamay, hindi ko maigalaw ng maayos. At katulad din po niyon, ay nagsimulang manghina ako, gawa ng ako'y nagpadaig sa aking karamdaman. At dahil doon, natigil din ng tuluyan ang aking Bible study group. Ngunit sa mga panahong iyon ay nangungusap po sa akin palagi ang Panginoong Diyos at pinapaintindi niya sa akin na ito'y kanyang mga tupa at hindi sila sa akin. Natutunan ko pong pahalagahan ang bawat miyembro ng aking grupo at kumustahin sila at magkaroon po ng genuine fellowship sa kanila. At ako'y natuto maging accountable at maging committed sa aking mga sinasabi as a leader and also committed kay God sa kanyang salita. At lalo na sa salita niya sa Matthew chapter 28 verse 18 to 19, sinabi ni Jesus, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations." Isinurrender ko po kay God ito at I pray to God to restore the group and also to give me the confidence and boldness that is rooted in Him and not in myself. God is faithful dahil nabuhay po muli ang grupo at nagbalik ang mga miyembro ko at may mga nadagdag din. Sa aking journey as a leader, ako po ay madaming natutunan at unti-unti ako ay natatransform bilang servant of God and also bilang mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Manatili lang po tayo magtiwala sa Diyos at mag-obey sa Kanya at magpa-transform sa Kanya at bilang anak niya, hindi niya tayo pababayaan. Maraming salamat po. Salamat sa Sister Janelle sa iyong nakaka-bless na testimony. Dalahin ko na patuloy kayong mag-multiply sa inyong group. Now, bakit natin kailangan manampalatayan na kailangan natin ng bawat isa? Kasi may mga laban na mas challenging. May mga laban na kailangan natin ng ating kapatid na manalangin para sa atin. May mga struggle na mahirap mabunot. Kaya kailangan natin ng accountability at prayer partner. Number 5, ano yung panglimang sandata natin sa spiritual nating digmaan? Helmet of salvation. Sabi sa Ephesians 6:17, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. Narealize ko na ang kaligtasan na hindi nawawala ang pinakadakilang regalo sa atin ng Diyos. At kapag pinaalala mo sa iyong sarili na walang magpapahiwalay sa iyo sa pagmamahal ng Diyos, ay magagapi nito yung mga negative thoughts patungkol sa pagdududa mo na baka kulang pa ang ginagawa mo o dahil may nagawa kang kasalanan ay nawala na ang iyong kaligtasan. No, kaibigan, tayuan mo ang iyong pananampalataya, tayuan mo ang iyong conviction na ikaw ay naligtas na hindi dahil sa iyong sarili, kundi dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. Ikaw ay pinatawad na sa lahat mong kasalanan at kahit ang kamatayan ay hindi magpapahiwalay sa iyo sa kamay ng Diyos. Narealize ko na ang gusto ng Diablo ay mas mag-focus ka sa kasalanan na nagawa mo kaysa sa mag-focus ka sa Panginoong Hesus. O kaya mas gusto niya na mag-compare ka ng iyong sarili sa iba para mas isipin mo na mas mabuti kang tao kaysa sa iba. O kaya gusto ng Diablo na isipin mo na ang iyong kasalanan ay sobrang laki kaya't hindi ka na pwedeng bigyan ng kaligtasan ng Diyos. Kaibigan, ng iyong pananampalataya sa salita ng Diyos patungkol sa iyong kaligtasan ang magbibigay sa iyo ng peace dahil alam mong ang lahat ng iyong kasalanan ay napatawad na. Ikaw ay nalinis na din at ginawang matuwid ng Diyos. Kaya nga ang tanong ay paano natin gagamitin ang helmet of salvation? Una, be certain of your salvation. Siguraduhin mo na ikaw mismo ay ligtas na. Sabi sa Roma 10:13, ito ay sapagkat ang bawat isang tatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus ay maliligtas. Kaibigan, marahil tumatawag ka sa Panginoon sa maraming bagay. Maaring sa iyong pinansyal na problema o problema sa iyong asawa, pero ang sinasabi sa talata ay pwede tayong tumawag sa Panginoong Hesus
para sa ating kaligtasan. Ang ibig sabihin ay mananampalataya ka sa Kanya na Siya ang nagbayad ng lahat ng kasalanan mo sa krus, namatay, inilibing, at nabuhay na muli. At dahil nabuhay siyang muli, ay bubuhayin ka din niya matapos kang mamatay dito sa lupa upang isama sa piling niya sa langit ng magpasawalang hanggan. Kaya kaibigan, kung meron kang pagdududa sa iyong kaligtasan hanggang ngayon, nako, mag-type ka lang ng save sa comment section at antayin mo yung reply namin at babahaginan ka namin ng mabuting balita. Kung ikaw naman ay D-group leader, nako, siguraduhin mo na ang iyong mga D-group members ay sigurado na sa kanilang kaligtasan. Bakit? Kasi hindi sila magiging tapat sa Panginoon. Hindi sila lalago sa kanilang intimacy sa Diyos. Hindi sila magkakaroon ng malinaw na purpose at hindi sila pananahanan ng banal na spirito hanggat hindi nila natatanggap ang kaloob ng Diyos na kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Yesus. At ang pinakamasaklap ay magiging talunan siya sa mga kasinungalingan ng dyablo kung hindi niya matitiyak at mapapanghawakan ang kanyang kaligtasan. Kaya makakalaban ka sa pandarayan ng dyablo kung alam mo na ikaw ay ligtas na. Bakit? Kasi malalaman mo din na ikaw ay minahal ng Diyos ayon sa John 3:16. Malalaman mo din na ikaw ay tinanggap ng Panginoong Yesus ayon sa Romans 15:7. Malalaman mo din na walang makakapaghiwalay sa iyo sa pagmamahal ng Diyos ayon sa Romans 8:38. Malalaman mo rin ang magandang plano ng Diyos sa iyo sa Jeremiah 29:11. Malalaman mo rin na ikaw ay pinatawad ayon sa Luke 1:77. Malalaman mo din na ikaw ay pinili ayon sa 2 Thessalonians 2:14. Malalaman mo rin na ikaw ay iingatan ng Diyos ayon sa Isaiah 26:1. Malalaman mo rin na ikaw ay makakapagpala ng iba ayon sa 1 Timothy 4:16. At malalaman mo rin na ikaw ay magtatagumpay ayon sa Romans 8:37. Pangalawa, paano mo gagamitin ang helmet of salvation? Live out your salvation. Isabuhay mo ang iyong kaligtasan. Sabi sa Philippians 2:12, kaya nga mga minamahal ko, gamitin ninyo ang inyong kaligtasan na may takot at panginginig, tulad ng palagi ninyong pagsunod. Hindi lamang kung ako ay kasama ninyo, kundi lalo na ngayong wala ako. Sabi dito ay gamitin nyo ang inyong kaligtasan na may takot at panginginig. Ang ibig sabihin, ito ay isang picture ng pagbabago. Dahil niligtas ka ng Diyos, ay gagawin mo ang Diyos na ruler o master ng iyong buhay. Ibibigay mo yung control ng iyong buhay sa Diyos. Kikilos ka ng ayon sa kanyang kalooban. Tatalikdan mo ang anumang bagay na humahadlang sa iyong mabuting patotoo sa iba. At kapag ginagawa mo ito, ay nilalabanan mo ang dyablo na pumipigil na magawa mo ang purpose ng Diyos sa iyong buhay. Sabi sa unang Timoteo 4:16, ingatan mo ang iyong sarili at ang pagtuturo. Manatili ka sa mga bagay na ito. Kung gagawin mo ito, maliligtas mo ang iyong sarili at ang mga nakikinig sa iyo. Naalala ko nung isang araw ay may naglinis ng aking sasakyan. Ang aking sasakyan ay may vinyl wrap sa hood, sides at dun sa ibabaw. At yun ay hindi pwedeng gamitan ng kahit anong chemicals maliban lang sa sabon. Kaya lang yung naglinis ng sasakyan ay nilagyan niya ng wax at dahil dito ay nasira yung texture ng vinyl wrap at nagkaroon ito ng mga white spots. Ang tendency sa akin ay magalit kasi mahirap magpakabit ng wrap at mahal. Kaya lang pinaalala sa akin ng Diyos na itong taong ito ay dinadala ko sa Panginoong Yesus. Kaya ang sabi ko sa kanya ay okay lang, pero sa susunod ay magpaalam ka muna kung anong i-a-apply mo sa sasakyan para hindi ka magkamali. At pangatlo, paano natin isusuot ang helmet ng kaligtasan? Keep your eyes on eternity. Kapag sobrang nabibigatan ka na sa buhay, kapag nahihirapan ka na at gusto mo nang sumuko, ay alalahanin mo ang regalo sa iyo na buhay na walang hanggan ng Diyos. Alalahanin mo na yung problema dito sa lupa ay may katapusan at hindi nito kayang pigilin ang maganda mong kinabukasan sa piling ng Diyos. Yung walang hanggang kaligayahan sa presensya ng Diyos sa langit ay walang katulad at hindi pwedeng ipagpalit sa anumang kaginhawahan dito sa lupa. May nagsabi, if it doesn't have eternal significance, it's not important. Isang araw sa San Antonio ay umabot ng 99 degrees ang temperature. Sobrang init nito. Then merong isang driver na ang pangalan ay Fred Ariola. Siya ay may dalang truck
Nakita niya sa highway na merong dalawang babae ang sumisigaw at umiiyak na paikot-ikot doon sa kotse. Nung bumaba si Fred ng kanyang truck ay nakita niya na aksidente palang nalak ng mga babae ang isang 10 buwan na sanggol sa loob ng sasakyan. Sinusubukan ng isang kapitbahay doon na buksan ang kotse sa pamamagitan ng hanger. Kaya lang, sa sobrang tagal ay nagkulay talong na yung sanggol at bumubula na rin ang kanyang bibig. Alam ni Fred na ito ay isang life or death situation. Kaya ang ginawa niya ay kumuha siya sa kanyang truck ng martilyo at binasag niya ang salamin ng kotse. At marahil ang iisipin mo ay magpapasalamat ang magulang kay Fred. Kaya lang, nagkamali siya dahil naggalit sa kanya ang magulang dahil sinira niya raw ang salamin ng kanyang kotse. At naisip ni Fred, ano ba ang mas importante, yung sanggol o yung salamin ng kotse? Maring nadismaya ka din sa reaksyon ng magulang noong sanggol dahil mas pinahalagahan pa ang salamin kaysa sa buhay ng kanyang anak. Pero alam mo ba na na-realize ko na minsan wala tayong kaibahan doon sa magulang ng baby. Kasi maraming namamatay sa paligid natin pero hindi natin binibigyan ng halaga ang pagbabahagi ng mabuting balita sa kanila. Alam nating ligtas na tayo pero yung kaligtasan na yon ay hindi natin pinapasa sa iba. Mas nakafocus tayo sa mga material na bagay, kaaliwan, relasyon at iba pang temporary na bagay. Kaibigan, kung itatanong sa iyo ng Panginoong Yesus, mas mahal mo ba ako kaysa sa mga bagay na iyan? Ay anong isasagot mo? Nakikita ba ang pagmamahal mo sa Diyos, sa iyong pagmamahal sa iyong magulang, asawa, anak, kaibigan, kamag-anak at iba pa? Nakikita ba ang pagmamahal mo sa Diyos sa pagbabahagi mo ng mabuting balita sa mga taong mahal mo at sa mga taong naliligaw? Dalayan ko na wala kang hinahangad sa mundo maliban sa Diyos. Sabi sa Salmo 73:25, walang sino man sa langit ang kailangan ko kundi kayo lamang at walang sino man sa mundo ang hinahangad ko maliban sa inyo. Kaibigan, keep your eyes on eternity at magtatagumpay ka kasama ng Panginoong Yesus sa paglaban sa dyablo. Pang-anim na sandata na gagamitin mo sa spiritual na digmaan ay ang the sword of the Spirit. Ang sabi sa Efesos 6:17, at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Na-realize ko na ang armor of God ay hindi lang pang-defense, o hindi gagamitin mo rin itong offense. Ang ibig sabihin, hindi ka palaging nasa defensive side ng iyong spiritual battle. Kung hindi, pwede mong gamitin ang tabak ng Espiritu o ang salita ng Diyos para labanan ang dyablo. Sabi ni Charles Spurgeon, to be a Christian is to be a warrior. Na-realize ko na walang warrior ang pupunta sa digmaan na hindi niya dala ang pinakamakapangyarihang sandata niya. Ito ang kanyang tabak o ang kanyang sword of the Spirit. Ang sword of the Spirit ay ang Biblia. Sabi sa Hebreo 4:12, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa sa alinmang espada magkabilaan tanim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisang offensive weapon sa atake ng dyablo. Kapag dumarating ka sa point na inaatake ka ng dyablo, ay i-recite mo sa sarili ang katotohanan na nakasulat sa salita ng Diyos at lalayuan ka ng dyablo. Bakit? Kasi hindi niya kayang pasubalian ng katotohanan ng salita ng Diyos. Ang kalikasan niya ay kasinungalingan, kaya't hindi siya makakatagal harapin ang katotohanan sa Bible. May nagsabi, the Word of God help us advance and put Satan on the defense. So paano tayo aabante at susugod sa pamamagitan ng salita ng Diyos bilang warrior niya na may layuning iligtas ang mga naliligaw sa panlilinlang ng dyablo? Una, understand the word in full context. Na-realize ko na ang pinakamaling paraan sa paggamit ng salita ng Diyos ay basahin ito nang wala sa konteksto. Halimbawa, sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Him who strengthens me. Ang konteksto nito ay si Pablo ay nahihirapan sa kulungan at nahihirapan sa kanyang thorn in the flesh o kahinaan na hindi tinatanggal ng Diyos.
At kapag hindi mo alam ang context, ay mami-misinterpret mo ang verse na ito. Maaaring sasabihin mo, I can do all things through Christ, kaya mananalo ako sa isang singing contest o mapapasaan ko ang aking exam sa school. Mali kaibigan, hindi ganito ang pakahulugan sa Philippians 4:13. Kung hindi, ang ibig sabihin lang ng I can do all things through Him who strengthened me ay ang abilidad ng isang alagad ng Panginoong Yesus na kayanin ang kahirapan, pag-uusig at iba pang mahihirap na hadlang para maisulong niya ang kaharian ng Diyos. At masunod ito sa lahat ng area ng kanyang buhay. Kaibigan, kung gusto mong manalo laban sa dyablo, ay unawain mo ang Biblia sa buong konteksto nito. Pangalawa, dive deep into the study of the Word. Hindi lang natin ito babasahin kung hindi pag-aaralan at ngunguyaing mabuti upang maunawaan. Kaya kaibigan, kapag meron kang hindi maintindihan sa salita ng Diyos, ay una manalangin ka sa Kanya at hingin mo sa Kanya ang kakayahan na maunawaan mo ito. Pangalawa, gumamit ka ng mga commentaries gaya ng sa BibleRep.com o kaya hanapin mo iyong tanong sa gotquestions.org. Umattend ka din ng Biblical Foundation o kaya GLC sa CCF. Now, bakit ba natin kailangan mag-aral ng salita ng Diyos na mas malalim? Kasi ito ang iyong sandata bilang warrior ng Diyos. Sabi sa unang Pedro 3:15, lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Kung hindi tayo nag-aaral ng mas malalim na salita ng Diyos, ay mahirapan tayong sagutin ang mga taong naghahanap ng kasagutan sa kanilang tanong sa Diyos. Isa pa, maraming tao na may maling paniniwala ang magcha-challenge sa ating paniniwala. At maaari nila tayong makumbinsi sa kanilang maling paniniwala. Naalala ko si Philip na isang mananampalataya ng Panginoong Yesus. Siya ay laging handa na magbahagi ng mabuting balita. Meron isang Ethiopian eunuch sa Book of Acts na nagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya lang, ay hindi niya ito maintindihan. At ito ay pinaliwanag ni Philip sa kanya. At nung naintindihan niya, ay nanampalataya at nagpabaptize ito. Kaibigan, kailangan nating mag-aral ng salita ng Diyos upang matuto tayong magpaliwanag ng kaligtasan at sagutin ng iba pang katanungan ng mga binigyan ng burden ng Diyos na hanapin nila ang Diyos sa kanilang buhay. Kaibigan, maaaring iniisip mo na ang hirap naman yata mag-aral ng salita ng Diyos, hindi ko ito kaya. Kaibigan, kung buong puso mong hihilingin sa Diyos na bigyan kanya ng kaalaman at karunungan, ay ibibigay niya sa iyo ito. Sabi sa mga Kawikaan 2:6, sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unaway bumubukal. Kaibigan, kung iniisip mo na magaling ka, umunawa at matalino ka, ay kahit pag-aralan mo ang salita ng Diyos sa iyong sariling pangunawa, ay hindi mo ito mauunawaan. Pero sa kabaligtaran naman, ay kung sa tingin mo ay mahina ka at hindi mo kayang intindihin ang salita ng Diyos, ay humiling ka lang sa Kanya ng karunungan at ibibigay sa iyo ng Diyos ang kaalaman at pangunawa na kailangan upang maintindihan at maisabuhay mo ang sasabihin niya sa iyo. Sabi sa Santiago 1:5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Pangatlo, never put the sword down. Huwag mo ibababa ang iyong sandata. Ilagay mo ito sa puso at isip mo na may kahandaan na sundin at ituro din sa iba. Alalahanin mo na ito ang iyong buhay, kaya't huwag mo itong bibitawan. Noon ay tinukso ang Panginoong Yesus ng dyablo, pero tingnan mo sagot niya sa Mateo 4:4. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kaibigan, ang salita ng Diyos ang pagkain na kailangan natin para makasurvive sa ating spiritual na digmaan. Sabi sa Joshua 1:8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Kaibigan, hindi sinabi dyan na basahin mo ang salita ng Diyos araw at gabi. Kung hindi, ang sabi dyan ay pagbulay-bulayan araw at gabi, na ang ibig sabihin ay uunawain mo ito at ikukumpara sa iyong buhay. So, bakit gusto ng Diyos na pagbulay-bulayan natin ang kanyang salita at hindi lang ito basa-basahin? Kasi ang sabi dyan ay upang matupad mo
ang lahat ng nakasaad doon. Ibig sabihin, nais ng Diyos na kung magbabasa ka ng kanyang salita, ay huwag ka magmamadali. Kung hindi, sisiguraduhin mo na na-connect mo ito sa iyong kasalukuyang kalagayan. Lord, bakit mo sa akin ito pinabasa? Anong kinalaman nito sa aking relasyon sa iyo? Anong kinalaman nito sa relasyon ko sa aking asawa, anak, kaibigan, katrabaho at ministry? At pag nalaman mo, ay gagawan mo ito agad ng application at susundin. At pag ginagawa mo ito ay anong pangako sa talata? Ikaw ay sasagana at magtatagumpay. Kasama na ang pagtatagumpay sa iyong spiritual battle. Sa kabaligtaran ay kapag binababa mo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng hindi pagsunod ay mapapahamak ka. Sabi ni Dietrich Bonhoeffer, as long as we let the Word of God be our only armor, we can look confidently into the future. And lastly, number 7 na sandata natin laban sa ating spiritual na digmaan ay prayer. Sabi sa mga taga-Efeso 6:18, ang lahat ng ito ay gawin ninyo na maipanalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Na-realize ko na ang panalangin ang pinakamakapangyarihang sandata natin. Bagamat hindi siya parte ng armor of God, ay dahil sa Kanya ay magiging epektibo ang lahat ng pieces ng ating armor. Isa sa pinaka-epektibong panlaban sa dyablo ay ang panalangin. Ang panalangin ang ating lifeline at ito ang ating koneksyon sa ating Tatay sa langit. Ang panalangin ang nagbubukas ng pinto para makausap natin ng personal ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa mundo. Sabi sa mga taga-Filipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin. May pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kaibigan, hindi ko alam kung anong pangailangan mo, pero hingin mo ito sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. At bibigyan Kanya ng kapayapaan na hindi kayang maunawaan ng tao. Natatakot ka ba at nagdududa sa pagmamahal ng Diyos sa iyo? Manalangin ka at makipag-usap sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, Lord, hindi ko po ito kayang mag-isa. Tulungan mo po ako. Tapos isuot mo lahat ng iyong sandata, belt of truth, breastplate of righteousness, shoes of the gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation, at ang sword of the Spirit. At pag ginagawa mo ito, ay magtatagumpay ka sa lahat ng iyong laban. Sabi ni E.M. Bounds, our praying needs to be pressed and pursued with an energy that never tires, a persistency which will not be denied, and a courage that never fails. Kaibigan, ang pakikipag-usap mo sa Diyos ay hindi limitado sa umaga sa iyong quiet time, kundi isama mo siya sa kung ano man ang iyong ginagawa. Bakit? Kasi kapag nasa presensya ka ng Diyos, ay mahirapang lumapit sa iyo ang dyablo. Tandaan mo na kapag ikaw ay nananalangin, ay lumalapit ka sa trono ng Diyos na banal at makapangyarihan. Siya ang Diyos na sa pamamagitan ng Kanyang salita ay nalikha ang lahat ng bagay. Siya ang Diyos na humati ng dagat. Siya ang Diyos na nagpadala ng Kanyang anak upang iligtas tayo sa ating kasalanan. Siya ang Diyos na walang hanggan, hindi nagbabago, makapangyarihan at may kontrol ng lahat ng bagay. At ito yung maganda. Meron tayong access sa Kanya sa kahit anong oras sa pamamagitan ng panalangin. Kaya kaibigan, huwag kang mag-alangan na lumapit sa Diyos sa bawat sandali ng iyong buhay. Ang kalaban natin ay hindi nagpapahinga. Kaya huwag kang mapagod na manalangin at kausapin siya. Ipanalangin mo din ang mga kapatiran na nanghihina at nangangailangan ng tulong ng Diyos. Kaya kaibigan, sa ating discipleship group, ay meron tayong prayer partner na mananalangin sa atin sa bawat linggo para sa ating kalakasan at protection. Kung hindi ka pa kasali sa discipleship group, nako, mamimiss mo na magkaroon ng isang kapatiran na magmamahal, aakay sa iyo at magpapalakas sa pamamagitan ng panalangin. Maraming atake sa atin ang dyablo gaya ng pride, pagkainggit, kasakiman, disobedience, unbelief, disappointment, discouragement, doubt or division, at hindi natin ito mapapagtagumpayan kung hindi tayo mananalangin sa Diyos at walang mananalangin para sa atin. Sabi sa John 13:34,
Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayong inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kaibigan, itong ginagawa natin sa discipleship group, pinapakita natin ang pagmamahalan sa bawat isa. Kung nag-iisa ka lang, hindi ka kasali sa discipleship group, ay hindi mo masusunod ng utos na mag-ibigan kayo. Hindi mo pwedeng sabihin na, I love you self, mahal na mahal kita sarili ko. Hindi, kaya kailangan natin ng bawat isa. Kaya huwag ka pumayag sa deception ng dyablo para hindi ka sumali sa D-group. Kung hindi, gamitin mo ang katotohanan ng salita ng Diyos. May isang pastor na nakatanggap ng tawag mula sa isang alcoholic. Hirap na hirap itong alcoholic na ito at humingi siya ng tulong sa pastor. Marami na siyang sinubukan ng mga church sa kanilang lugar, pero hindi siya matulungan ng mga ito. Hanggang sa tinawagan niya itong pastor na ito sa isang church na kilala bilang mapagmahal at hindi sumusuko sa mga tao na church. At syempre, sinabi ng pastor sa kanya na siya ay tutulungan nito at yun nga ang ginawa nila. Pinupuntahan siya, tinatawagan siya, kinakausap at hindi lang ng pastor, kung hindi ng ilang kapatiran din. Paminsan-minsan ay nahuhulog pa din siya sa paglalasing, pero hindi tumigil ang kapatiran at naging accountable ang alcoholic na ito sa kanila. Matapos ang ilang buwan ay nagtiwala ang lalaking ito sa Panginoong Hesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Slowly but surely, siya ay nagkaroon ng pagbabago. Siya ay nagbigay ng kanyang testimony na first time nilang narinig lahat sa church. Sinabi ng lalaki na noong araw pala nang tumawag ito sa pastor, ayun na yung huling gagawin niyang tawag dahil kapag hindi siya tinulungan ng pastor, ay tatalon na ito sa 12th floor ng kanyang hotel. Buti na lang at tinanggap siya ng may pagmamahal ng kapatiran at ng pastor. Hindi siya sinukuan hanggang hindi siya nakakilala sa Panginoong Hesus at hindi siya nagbabago. Ibigan, matatalo tayo ng dyablo kung hindi tayo matututo magmalasakit at magmahal sa ibang tao. Kaya nga importante na kasama sa ating panalangin ang ibang tao. Now, paano natin gagamitin ang panalangin na panlaban sa dyablo? Una, gamitin mo ang prayer para hingin sa Diyos ang direksyon niya para sa iyo patungkol sa lahat ng area ng iyong buhay. Siguraduhin mo na ang kalooban niya ang iyong masusunod. Pangalawa, gamitin mo ang prayer para hingin sa Diyos na gawin kanyang partner sa laban mo sa dyablo. Dito mo mapapakita sa Diyos ang iyong pagdepende sa Kanya. Kahit suot mo ang buong armor of God, pero kung wala ang Kanyang presensya, ay wala itong kapangyarihang magtagumpay. Sabi ni Charles Spurgeon, prayer plumes the wings of God's young eaglets so that they may learn to mount above the clouds. Prayer brings inner strength to God's warriors and sends them forth to spiritual battle with their muscles firm and their armor in place. Pangatlo, gamitin mong panalangin para magpasalamat sa Diyos sa tagumpay na ibibigay niya sa iyo. Ito yung pagpapakita sa Diyos ng iyong pagtitiwala na kahit kailan ay hindi ka matatalo sa laban dahil kasama mo siya. Si George Muller ay pinanganak sa Prussia noong September 27, 1805. Ang kanyang tatay ay tax collector at maaaring namana niya sa kanyang tatay ang abilidad nito. Noong siya ay nakakilala sa Panginoong Hesus, ay na-impress siya sa dami ng paulit-ulit na sinasabi ng Panginoong Hesus na humingi ka sa akin at ikaw ay pagbibigyan. At dito nagdesisyon si Muller at ang kanyang asawa na panghawakan ang sinabi ng Diyos at magtiwala sa Kanya. Una, ang ginawa nila ay pinamigay nila ang lahat ng kanilang mga gamit sa bahay. Pangalawa, ay tumanggi siya na tumanggap ng sweldo mula sa pagmimisyon niya. At pangatlo, nagtayo siya ng bahay ampunan na mag-aalaga sa mga homeless na bata sa England. Ang unang bahay na iyon ay nirentahan nila noong April 21, 1836. Pagkatapos ng ilang araw, ay meron agad 43 orphans ang kanilang inalagaan. At sabi ni George Muller, ito yung kanyang guideline sa kanyang orphanage. No funds would ever be solicited. No debts were ever to be incurred. Pangatlo, no money contributed for a specific purpose would ever be used for any other purpose. Number 4, all accounts would be audited annually. Number 5, no ego pandering by the publication of donor's name. Number 6, no names of prominent people would be sought for the board
or to advertise the institution. Number 7, the success of the orphanage would be measured not by the number served or by the amount of money taken in, but by God's blessing on the work, which Mueller expected to be in direct proportion to the time spent in prayer. Grabe, ang tagumpay daw ng kanilang gawain ay hindi susukatin sa dami ng orphans o sa dami ng perang pumasok, kung hindi susukatin ng kanilang success sa dami ng blessing na natanggap nila sa pamamagitan ng panalangin. Nung ginawa ang kanilang unang building, si Mueller at ang kanyang mga kaibigan ay naging totoo sa kanilang conviction. Hindi sila nag-solicit ng pera kahit kanino. Hindi sila nangutang. Hindi sila nanghingi sa mga politiko at iba pa. Pero nagulat ang marami dahil 6 na buwan lamang matapos gawin ang unang building, ay pinagawa naman nila ang pangalawang building. Nag-focus lamang sila sa panalangin at paghingi sa Diyos at hindi nagtagal ay nagkaroon sila ng 5 building, 110 workers at 2,050 orphans na inaalagaan. Si Mueller ay hindi lamang nagtiwala na magbibigay ng provision ang Diyos, o hindi nagtiwala siya na pag nagbigay ng provision ng Diyos ay ito ay sobra-sobra. Totoo nga, dahil sa mahigit na 60 years ay nirecord nila ang lahat ng specific prayer request at ang resulta nito at sa record ay merong 9,500 orphans ang inalagaan nila at kahit isa sa mga orphans na iyon ay walang nagutom. Hindi nanghingi ng tulong kahit kanino si Mueller kung hindi sa Diyos lamang. Pero maraming nagbigay sa kanyang ministry na umabot sa $7.5 million at naniwala siya na ito ay bunga ng kanilang panalangin. Kaibigan, huwag kang mapagod manalangin. Sabi ng Diyos, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Magtiwala ka sa Kanya na Siya ang magpo-provide ng lahat ng kailangan mo at hindi mo kailangan maniwala sa kasinungalingan ng dyablo. At pag ginagawa mo ito, ay magtatagumpay ka sa iyong spiritual na digmaan. Marahil pagod ka na sa walang katiyakan na buhay na palagi na lang napupunta sa maling direksyon at buhay na palagi may pangamba. Kaibigan, panahon na para isuko mo ang buhay mo sa Diyos at lumipat sa Kanyang kaharian. Sabi sa Colossus 1:13-14, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng Kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo. Sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Kaibigan, meron lang 2 kaharian ang ating pagpipilian. Kaharian ng kadiliman at kaharian ng Panginoong Yesus. Automatic ang lahat ng tao ay nasa kaharian ng kadiliman dahil sa kasalanan. Walang magaan at mabigat na kasalanan sa harap ng banal na Diyos. At dahil hindi natin kayang maging perfect na hindi magkasala, ay pinadala ng Diyos ang Kanyang anak, ang Panginoong Yesus, na nagkatawang tao upang bayaran ang lahat ng ating kasalanan sa krus. Sabi sa talata, ay pinatawad ang ating kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Kaibigan, gusto mo ba lumaya sa kapangyarihan ng kadiliman sa iyo? Manampalataya ka sa Panginoong Yesus na Siya ang nagbayad ng lahat mong pagkakasala at pag ginawa mo ito ay ililipat ka mula sa kadiliman papunta sa Kanyang kaharian. Ito yung magiging unang panalo mo sa iyong spiritual na digmaan. Paano mo ipapahayag ang iyong pananampalataya? Ihayag mo ang pananampalataya mo sa pamamagitan ng isang panalangin. Kahit nasaan ka, ipanalangin mo ito. Panginoong Yesus, inaamin ko na ako po ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking mga kasalanan sa krus. Ngayon nga, ibinubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Ikaw na po ang manguna sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na yung aking kasalanan. Salamat po at hinugot mo ako ngayon mula sa kadiliman at nilipat mo papunta sa iyong kaharian. Gamitin mo po ako upang makalaya din ang mga mahal ko sa buhay at ang mga taong dadalhin mo po sa akin. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanyahan kitang mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming
online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung send message at type mo doon ang salitang join at may magre-reply sa'yo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mo maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanyayahan kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng donation page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. May nagsabi, the opposite of God is not Satan. They are in no way equal. Kaibigan, masyadong malaki ang Diyos para matakot ka o mangamba sa atake ng kalaban sa iyo. Binigyan ka niya ng armor at isusuot mo na lang ito at gagamitin upang magtagumpay. Sa pamamagitan nito ay hindi ka pwedeng matalo sa laban. Simulan mong hingin sa Diyos ang tagumpay, karunungan, probisyon, kalakasan at katuparan ng plano niya sa buhay mo at ito ay ibibigay niya lahat sa iyo. God bless!